Ang simpleng kainan, pag sinabayan ng kwentuhan, lumalalim ang gabi, lumulutong ang tawanan. At madalas na uuwi sa inuman. Cheers! Parang Epoy! Halika dito! Grabe. Ay, siyempre sa ilalim ng mesa. Bakit naman sa portal? Kapay! Ay, paring Empoy. Mga pare, meron pa ba kayong ibang pulutan dyan? Ha? Pulutan. Yung masarap. Yung masarap, siyempre. Pangmayaman. Oo, kahit saan. Kahit ano. Sagot ko yan, pare. Sige. Sige. Kunin ko. Wag mo kunin. Next week na. Nilasing na manok. Kaya nilasing na manok yan. Yung lasing mo, kukunin niya pagka natikman mo siya. Parang nawala nga yung tama ko. Oo, di ba? Nung natikman ko. Oo, di ba? Sigurado ka nilasing na manok yan? Nilasing na manok yan. Gusto mo bang matutunan yan? Okay. Pero kung akala nyo ang tumatagay lang, ang nalalasing si Shot Puno, think again mga ka-wonder. Dahil ang paborito nating ulam o pulutan na manok, napapasyat din at pwedeng malasing sa sarap. Ang ka-I-wonder nating si Jeboy mula sa Quezon City, napapasabak din kung minsan sa walwalan. Siguro mga every weekend merong inuman nung araw. Pero nga, dahil mahilig din mag-experiment sa kusina, sinubukan daw niyang gumawa ng pulutan na lutang ang sarap. Turo ng kanyang hipag, mas masarap daw ang manok kapag nilasing din sa alak. Parang pusong tinamaan sa unang tagay. Minsan nagiinuman kami, yung pinsan ko nabanggit niya sa akin na yung ram ay nakakalambot ng karne. Naisipan kong gawin, sinubukan kong pakuluan yung manok sa ram at unti-unti habang tumatagal, nagdadagdagan yung aromatics na ginagamit ko. Sa paggawa ng nilasing na manok, gumamit si Jeboy ng sarili niyang timpla. Ang tinatagay niya sa manok, sa halip na serbesa o beer, rum, isang klase ng alak na karaniwang gawa sa tubo o molasses. Kinukuha ang malapot at matamis na katas at pinapaikot sa proseso ng fermentation at distillation. Hindi lang ito bida sa inuman, effective din pampalasa sa mga putahe. Ang mga pampalasang gamit ni Jeboy, sibuyas, bawang, at luya. Ibubuhol ang tanglad, dahon ng laurel, buong paminta, at konting asin. At syempre, ang bidang alak na pampalasa. Kuya Jeboy, bakit ram yung napili nyo? Kasi yung ram pag matamis yan eh. Kaya pagka nag-evaporate yung alcohol, pag pinakuluan natin to, may iiwan dyan yung tamis. Wow. At saka yung ram, kasi pag nilagay mo sa karne, nakakatulong siya mag-tenderize, lalambot yung ating karne. Ayos ba yun? Ayos. Pagsasama-samahin ang mga sangkap sa kaldero, lalagyan ng ram at kaunting tubig. At hahayaang kumulo ng 30 to 40 na minuto. Matagal nang ginagamit ang alak sa pagluluto. Isa sa pinakaunang sibilisasyon na gumagamit ng alak sa pagluluto ang Ancient Romance. Nakalimbag ito sa sinaunang Roman cookbook. 1000 taon na daw ang nakalipas nang magluto ng ulam gamit ang alak. Maliban sa pampalasa, nakakapagpalambot din pala ng karne ang alak. At nakakatulong ito sa pagpreserba at pagpapabango ng pagkain. Ayan mga ka-wonder, lasing na ang ating manok. Ay nakababad na ng husto ang ating nilasing na manok. Pagkatapos patiktikin o i-drain, pwede na itong iprito. Kuya Jeboy, kailangan ba nakadapa? Hindi pa siya pwede nakatihaya? Parang wala kasi ako nakikitang lasing na nakatiyaya eh. Nang lahat na nakikita kong lasing, Nakagano, nakadapa eh. Kaya dinapa ko na lang din siya. Tama naman. In English, drunken chicken. Am I right? Drunken chicken, you're right. Alright, drunken chicken. Crunchy at malinamnam dahil sa pinagbabarang alak. Pwedeng ulam, pwede rin gawing pulutan. Tikman na yan!
Grabe. Parang nabalik ako sa, yung elementary school. Kabata. Pagka pinagluluto ako ng parents ko ng fried chicken ng pambahay. Pero hindi mo halatang may ram. May ram, di ba? Sarap! Lasang chicken po. Lasang chicken! Okay. Masarap po. Parang ngayon ko lang po siya natikman.